beloved Boss Mike Cervera. 1 milyong Pilipino ang walang maayos at disenteng tahanan. Pero sa Ayan eto ba ang housing project under Duterte administration? Ayan mga kababayan, mga nakatainggang pabahay sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Putang ina, layo sa mga project ni Pangulong Bongbong. Tingnan nyo, ayan na. walang maayos at disenteng tahanan. Pero sa kabila nito, libu-libong mga pabahay ang nakatenga at hindi napakikinabangan. Nag-dinner na ako sa labas, sa NLEX. Pero saan nga ba napunta ang pondo? Nako, sa bulsa ni Digong, sa mukha ni Kitty, sa mukha ni Sarah. Diba? Brian Pamisa, oy, shoutout sa inyo, Deluxe Gamer, opo ha. Sa lahat po sa inyo, mga kababayan, Elizabeth Balbin, ha? Shoutout! Ito na, Nasaan ang pera? Nasaan ang Pera pera? ng bayan. Dinugas ni Duterte. Ninakaw ng pamilya ni Duterte. Ninakaw nila Sara. Mga magnanakaw ang mga Duterte. Ano ba naman kayo? Ilang ulit ba naming sasabihin sa inyo? Matatakaw, agtatakaw, mang-uumit, mandarambong yung mga yan. Yan ang ginastos para sa mga pabahay. Kaya dapat lang itong bantayan at siguraduhin nagagamit ito ng tama. Correct. Kita nyo? Naalala nyo ba yung pabahay na yan? Tingnan nyo, napakaraming mga tao ang mga walang tirahan pero ninanakaw lang ni Duterte. Putang ina talaga. Diba mga kababayan? Pero ang Pangulong Bongbong, sabihin ng iba, bakit si Bongbong Marcos, Siyempre, iba yung kay Pangulong Bongbong Marcos, Sample, Pangulong Bongbong, Ang upper middle income country, ang Pilipinas, ayon po yan sa World Bank. Kita nyo, wow, upper middle income na ang Pilipinas. Ang galing talaga ni PBBM. Upper middle income na. Kita nyo mga kababayan ko, ibig sabihin may progreso yung kanyang ginagawa na pagtatrabaho. Hindi ho katulad kay Digong. Sabi ko sa inyo, putang ina, putulan tayo ng mga daliri. Sinasabi ko na sa inyo, sa panahon ni Duterte, putang ina yung mga OFW na mga membro ng KOJC. Mga bobo lang kayo, putang ina nyo, hindi nyo alam eh. Nung umupo si Duterte bilang presidente, doon nag-umpisa ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Diba? Nung panahon ni Duterte, yan ang umpisa ng pagbagsak ng lahat. Tanga-tanga! Ang tatanga nyo! Tulad neto, ni Mia Edsing, ang bobo! Napakatanga. Kaya mga kababayan, sa mga ganitong mga klaseng Pilipino na dadamay yung mga matitino na katulad natin. Sabi dito, magkano bayad ng korupsyon sa'yo? Bobo, di ba? Tanga! Matanda ka na, bobo ka pa rin. Hindi ka rin yayaman. Tanga, mayaman na ako. Hindi ko na kailangan ng kahit na sino. Di ba? Karma. Tanga ang kinarma yung mga Duterte. Nakulong na nga si Digong eh. Ano tawag mo doon? Blessing? Bobo! Tanga-tanga mo! Di ba? Sige nga, ano tawag mo doon? Nakulong na si Digong. Blessing? Na-impeach si Sara. Ano tawag mo ron? Blessing? Bubuk! Karma tawag doon. Ano tawag mo kay Bato? Nagtatago, hindi na makapagpakita. Blessing? Ang putang na, basta mga DDS, Ang tatanga. Walang utak. Wala. Diba? Ang blessing ito, nandito sa harapan nyo, masaya. Nakakain ang lahat ng gusto kahit tilapia.
Nakakapunta kung saan-saang bansa na hindi nanggagaling sa pera ng bayan, hindi katulad ni Sarah. Tangina mo. Diba, no? Tama ba, Marites Musni? Bobo! Tanga-tanga mo! Kita mo, kakapa-blessing nga lang namin ng bagong sasakyan eh. Pang ilang sasakyan ko na yon. Gusto mo, i-check mo pa. Pang 18 ko na yon. Nakita mo, 18 sasakyan? Baka nga pati Kariton, wala kayo. Paano? Naniniwala kayo kay Duterteng tanga. Bobo, mga mangmang kayo, mga putang ina nyo. Tao pa ko ha! Di ba? Okay na. Tangin itong mga to. Tatangan nyo. Ayan o. Eto, tignan nyo, pakinggan nyo. Ibig sabihin, lumaki pa ang kita ng bawat Pilipino. Si BBM lang talaga nakagawa niyan. Correct. Marami na magagalit dyan. Diba? Hindi, yung mga kabobohan nyo, mga dides, hindi uobra sa channel ko. Kailangan pag pumunta kayo rito, magdala kayo ng mga baon na matitindi. Hindi yung puro lang kayo mga ganyan. Wala, lalamunin ko kayo ng buhay. Ilabas mo pepe mo, kakainin ko yan. Para... ito na. Hindi lang yan. Ito pa. Pag may naningil dito, papakulong ko. Kita nyo? Goodbye na kayo sa bridge, ha? Pag umulan ng malakas. Nung panahon ni Duterte, kahoy-kahoy lang. Nung panahon ni Pangulong Bongbong, abay, naging ganyan. Ano ang pipiliin nyo? Yung kahoy-kahoy o yung ganitong kaganda? Sa panahon ni Pangulong Bongbong, ang pagkakaiba, malaking malaki. Singlaki ng mukha ni Sarah. Ito. Tingnan nyo, mga kababayan ha. Panoorin! Walang bayad yan. Pag may naningil dito, papakulong ko. Ganda, oh. Goodbye na kayo sa bridge, ha? Pag umulan ng malakas, bumagyo, sigurado, sirato. Mga bata dumadaan dito. Lahat po, mga estudyanteng maliliit. Diyan po kami lahat dumadaan. Tangina, hindi na naawa si Digong sa mga matatanda, Mga kababayan, hindi naawa si Digong sa mga matatanda. Ginawan ng kahoy na tulay, Ginawan ng ganito, ng hanging bridge na kahoy, yung mga matatanda tumatawid, yung mga bata tumatawid, hindi na naawa. Kinikbakan pa ni Duterte. Kinikbakan ni Duterte. Sige, tuloy. Matibay, Ibay na, sir. Ayan Kaya na. mabilis ito ginawa, isang buwan? 45 days. Kaya palang ganito, no? Kita nyo, ang ganda na, Simentado, safe, yung proyektong ginawa sa panahon ni Pangulong Bongbong. Ito na. Di ba ikaw ang dumaan dito na may patay, di ba? Opo, sir. Nanay ko pa nga po yun, sir. Yung namatay po noon na sinakay namin Kita nyo, may namatay dahil kay Digong. Tangina talaga si Digong, mamamatay tao, Pati yung mga proyekto niya, nakakamatay. Putang inang proyekto yan. Dapat pag gumawa ka, yung proyekto mo makabuhay. Yung proyekto ni Digong nakakamatay. Hello? Konting magasakit lang, di ba? Pero yung magasakit ba na alam natin yung hirap na dinadaanan ng dalawang barangay dito? Dapat i-prioritize din natin. Oo nga, hindi pinpriority ni Digong kasi priority niya yung may nanakaw siya. Nakaw lang ng nakaw kasi si Digong Ang laging iniisip, Bong, magkano yung akin dyan? Tay, meron tayong project. Sige. Bong, magkano yung akin dyan? Tangina, puro ganun Bong, bigyan mo naman si Sarah dyan. Bong, bigyan mo naman yung mga asawa ko dyan. Bong, kahit na baliw at bading yung dalawang anak kong lalaki, bigyan mo rin sila. Tao pa mo! Tag-ina yan. Grabe, mga kababayan, Salamat po, sir. Mabilis Dahil na- tinugunan niyo po. Oo, syempre. ang aming
ganda na ho, ang ganda ng gawa talaga. Basta proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, ang ganda-ganda. Ingan, sir. Salamat naman at natapos na ito. Maraming pakinabang, lalong-lalo na ng mga bata. Talagang sabi ni Pangulo, kailangan bilisan natin yung pagpapagawa niyan. Ano sabi? Ano bilin ng Pangulo? Tingnan nyo ang ganda, oh. Biruin nyo yan, yung ilog na yan, ginawan ng tulay ni Pangulong Bongbong. Ano sabi ni Manong Bongbong daw? Kailangan bilisan ninyo ng paggawa sa proyekto na yan. Ayaw ni Manong Bongbong na nakikita yung mga kabataan matatanda tumatawid sa napakadelikadong hanging bridge na gawa sa pinagtagpi-tagping mga kahoy lang na pinagkakitaan pa ni Duterte. Grabe, no? Tapos pipiliin nyo si Duterte, yung mga Duterte kumpara kay Pangulong Bongbong na ang mga ginagawa puro magaganda. Putang ina nyo, pumunta kayo sa website ng DPWH, pumunta kayo sa website ng ni Pangulong Bongbong. Website ng gobyerno para makita niyo yung mga pagkakaiba ng mga proyekto ngayon kumpara sa proyekto ni Digong na wala. Matatauhan kayo. Hindi lang naman yung mga malalakihang infrastructure ang importante. Pati yung mga footbridge na ganito na ginagamit ng mga kababayan natin. Oy, grabe, no? Tignan yung mga kababayan, nakakadaan na yung tricycle, nakakadaan na yung mga motor. Ang laking bagay, mga kababayan, sa mga kababayan nating taga dyan. Congrats! Yung mga essential goods. Tignan nyo to, mga kababayan, tignan nyo to. Umiikot ng napakalayo. Plus 300, yung mga... Ito. Lumang-luma na to. Ano ang capacity nito ngayon? Nasa 5. Itong bridge, 58 years old na. Hindi na kaya yung mga mabibigat. Oy, 1969, panahon pa pinatayo pa ni Manong Apo Lakay. Di ba kayo nahihiya niya mga DDS? Tatanga-tanga kayo. Eto, tingnan nyo Anong date yan? Andali. Ito. Lumang-luma na to. Ano ang capacity nito ngayon? Nasa 5. Itong bridge, 58 years old na. Tingnan nyo mga kababayan. 1969. Sino ang presidente? Ang presidente ay si Apo Lakay. Tignan nyo, etong Alyog Bridge. Ang nagpatayo ay si si Apo Lakay. Grabe nung tibay, tuloy. Hindi na kaya yung mga mabibigat na sasakyan. Oy, Digong, hindi ka ba nahihiya? Yung pinatuyo mong tulay, hanggang 2 taon lang, bumagsak na. Yung tulay, pinagmalaki mo pa kahit minana mo. Di ba? Tapos ano nangyari? Ayun, wala pang 2 taon, bumagsak na yung tulay na pinagawa mo. Pero yung pinagawa ni Apo Lakay, hindi ba kayo nahihiya? Ilang taon na? Grabe, di ba? Grabe. Buhay pa rin hanggang ngayon, Maagaw ka. Na-assess na ba ng TechServe, Tony? Hindi pa tayo pwedeng mag-fast curing concrete tile. So yung mga truck na nagdadaga ng pagkain, mga essential goods, umiikot ng napakalayo. Plus 300, yung mga one load na agree. Di ka at magmamahal pag gano'n. So ito yung butas. One way to. Pag nagawa natin to, temporarily, we can do 2 lanes here. We can. Sige, kawawa yung mga tao Malaking perwisyo Pinapunta tayo ni PBBM dito. Lahat talaga ng mga project natin, binibilisan natin. Kita nyo? Ano ang sabi mga kababayan? Ano sabi, Tolits? Totits. Pinapapunta siya ni Pangulong Bongbong para tignan, para mapabilis. Gusto ni Manong Bongbong mabilis lahat ang paggawa ng mga proyekto na kailangan ng taong bayan. Ayaw ni Manong Bongbong natin na may nahihirapan, mahirapan kayo. Ayaw niyang ganun, na nahihirapan kayo. Ikinalulungkot niya yun. At kinalulungkot din namin yun. Pero si Digong, kapag nakikita niya na nahihirapan kayo, yun yung kinatutuwa ng putang inang yun. Anong sabi niya? Mahirap kayo, mamatay kayo sa gutom, wala akong pakialam. Pero si Pangulong Bongbong,
iba talaga. Oo. Padagdagan ko yung mga tao, mga equipment para bumigay. Kayo? Ang laking epekto nito sa ekonomiya. Oh, This is the way from Cagayan. ang laki talaga ng epekto sa ekonomiya dyan sa lugar na yan. Tamo. Even yung from Manila, dito yung Dito yung daan. Kasi Hopefully, October, mga ganon, matapos na. Para mabuksan na natin. Yun. Oh, kita nyo mga kababayan, no? Tuloy-tuloy ho ang paggawa. Kaya mga kababayan ko, si Manong Bongbong, sisisihin ninyo, mga bobo talaga kayo. Oh, Ayun. natatawa na lang si Manong Bongbong, ano? Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm Correct. the one who exposed all of this. Correct. And I'm the only one that has started to do anything about it. Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron. Bakit? May ginawa daw ba ganun si Digong? May in-expose ba si Digong? May pinanagot ba si Digong? May pangako pa yun sa inyo. Putang ina nyo, mga utu-utu talaga kayo eh. Ano sabi? Within 3 to 6 months, boss ang magnanakaw. Diba? May napanagot ba si Digong? Kahit isa, putang ina nyo, magbigay kayo ng isa na may napanagot si Digong na magnanakaw para masabi nyo na para sa korupsyon, para maging, corruption buster si Digong. Yung mga DDS dyan na nagdudunong-dunungan na bobo naman. Itong mga DDS ng putang ina nung bata, ang dinidi yata, tubig kanal. Sige nga, sagutin nyo nga ako. Kayo mga DDS, sige, seryoso. Sino ang napanagot ni Digong na magnanakaw? Meron ba? Kahit isa. Kahit isa na wag ng big fish. Kahit malabangus lang. Sige nga, kahit malabangus, wag ng big fish, wag na yung malapating, ganun, wala na. Wag na ho yung malabalyena na isda. Malabangus na lang o malatilapia. Meron ba? Sige nga, meron ba? Meron ba kayong utang ina nyo, sumagot kayo! Tao pa mo Tangina nyo, itong mga tao! Sagutin nyo yung Sagutin nyo yung tinatanong ko! Mga putang ina nyo! Sumagot kayo. Putang ina nyo, hindi kayo makasagot, Meron bang napanagot? Ang tanong ko, si Digong, na kahit malatilapia na lang, wag nang malabalyena. Kapisit, putang ina nyo, wala kayong may sagot, di ba? Wag nyo nang palawakin. Hindi nyo naman kaya. Yan nga lang, hindi nyo na kaya palalawagin nyo pa yung mga pinagsasabi yung mga unggoy kayo. Sige nga, meron bang napanagot si Digong na magnanakaw, kurakot sa bayan? Sige nga. Meron? Tatangan nyo, mga potang ina nyo, mga DDS kayo. Dapat sa inyo, inuuntog nyo yung mga ulo nyo sa mga poste na mga hindi tapos na mga proyekto ni Digong. Di ba? Tangina nyo. Wala nga hindi makasagot. Sige Manong. Ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Wala! May pinires ba kayong account? Yung account nga ng pinsan niya, si Martin Romualdez, hanggang ngayon, nakapress ang mga pera. Pinsan niya yun, di ba? Tangina. Wag na kayong magmamarunong-marunong na kung sino ang totoo at hindi. Di ba? Walang karapatan ang mga katulad nyo. Kayong mga DDS, walang karapatan para magsabi kung sino ang totoo at kung sino ang may malasakit.
Kami lang ang may karapatan, kaming mga naniniwala kay Manong Bongbong. Dahil yung pinaniniwalaan namin, may napatunayan. Yung paniniwalaan ninyo, yung pinaniniwalaan ninyong putang inang matanda na magnanakaw mamamatay tao, walang napatunayan. Oh, kaya nga marami na tayong mga DDS ang na-convert. Ewan ko sa inyo. Ano? Oh, wala pa rin. Oh, kalmado na ako, wala pa rin. Kanina galit ako, wala pa rin. Ngayon kalmado na ako, wala pa rin. Putang ina nyo. Oh, ngayon masaya na ako, wala pa rin. Puta, kahit anong mood ko, wala pa rin kayo, no? Wala pa rin kayo masabi, wala kayong maisagot. Di ba nakakahiya yun? Biruin mo, nakakahiya. Dahil, putang ina, wala akong maisagot sa tanong. Di ba? Ano? Di ba? Ano? Ha? Biruin mo yung wala kang maisagot sa tanong, ano? Angelito? Masakit yun. Ang inang yung buhay na yan, oh. Wala kayong maisasagot. Kasi walang ginawa si Digong, yun ang totoo. Nadala lang kayo sa mga bunganga, pa-joke-joke. Di ba? Nadala lang kayo sa ganun eh. Tuwan-tuwa kayo kapag nambabastos ng babae si Digong. Pumapalakpak kayo kapag may minamanyak si Digong sa entablado. Yun yung senyales na mga bobo at tanga kayo. Sa mga magagandang bagay, hindi nyo hinahanap kay Duterte. Ang nakita nyo yung pambabastos sa entablado, pangmamanyak sa entablado, yun yung kinatutuwaan ninyo. Mga bobo. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!